ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Biyernes, January 16, 2026. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong mga headlines, DILG may alok na 10 million pesos na reward sa sino mang makapagbibigay ng impormasyon sa kinaroroonan ng negosyanteng si Charlie Atong Ang. Apat na personalidad na sangkot sa anomalya sa flood control projects na pasok na bilang state witness sa Witness Protection Program ng DOJ. DOJ kinumpirmang nagbigay ng abiso si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan na hindi makakabalik ng Pilipinas sa idineklara nitong petsa. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tiniyak na may mananagot sa pagguho ng landfill sa Cebu. Bilang ng pamilyang Pilipino na nakaranas ng gutom bahagyang bumaba noong Nobyembre 2025. National Commission for Senior Citizens isinusulong na ibalik sa ilalim ng Office of the President. Metro News sa 17 EDSA busway stations may libre ng Wi-Fi. Sa ating Science and Technology News, Artificial Intelligence nakakatulong sa pagpapaunlad ng bagong era ng medical self-testing. Lifestyle News sa pilgrim image ng Our Lady of Guadalupe bibisita sa Pilipinas. Sa ating music trivia, King of Rock and Roll, Elvis Presley, muling gumawa ng kasaysayan ng maitala ang kanyang awitin bilang 1,000th number 1 UK chart topper. Ano ang kantang ito? Alamin. Balitang kakaiba, 12 years old na batang lalaki sa Japan. Pinayagan ng kanyang magulang na huminto sa pag-aaral para makapaglaro ng video game. Ang ating po oras, 6:38 ng umaga. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman si Albert Antivo. Narito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. May alok na 10 million pesos na pabuya ang Department of the Interior and Local Government o DILG sa sino mang makapagbibigay ng impormasyon na makatutulong upang maaresto ang negosyanteng si Charlie Atong Ang na ngayon ay tinuturing ng most wanted fugitive. Ayon kay DILG Secretary John Vic Rimulya, itinuturing ding si Ang na armado at mapanganib kahit pa niribok na ng PNP ang lisensya ng 6 na baril na pag-aari nito. Siyama na po kasama po si Atong siguro may tuturing natin na number 1 most wanted sa buong Pilipinas ngayon. He is accused of killing maybe about 100 over 100 missing Sabogueros. And he is considered armed and dangerous. Kahit sabihin na na-cancel ang kanyang firearms, si Atong po ay bumibiyahe nang hindi kumukulang ng 20 ang bodyguard lagi. Sanay po yan sa marahas na pagharap sa mga otoridad, sanay po yan sa marahas na paraan para masolusyonan ang kanyang mga problema. So we consider him armed and dangerous. Inihayag pa ni Rimulya na lahat ng paraan ay gagawin ng kapulisan para maaresto si Ang, ngunit tiniyak nitong walang mangyayaring extrajudicial killings o EJK. Sinabi pa ni Rimulya na ang 10 million pesos reward ay manggagaling sa intelligence fund na ahensya at agad na ibibigay sa sino mang magiging daan upang madakip si Ang. Ang DILG po ay maglalagay ng 10 milyong pisong patong para sa kanyang aresto. Any information leading to the conclusive arrest of Atong Ang
will meritate 10 million peso reward. No questions asked. Basta ikaw yung naibigyan ng impormasyon leading directly to the arrest, ay 10 milyon na reward para sa kanya. Sa kasalukuyan, tanging si Ang na lamang ang akusadong hindi pa naaaresto habang nasa kustudiya na ang 17 iba pang akusado sa pagkawala ng mga sabungero. Samantala, mga nagkakanlong kay Atong Ang tiniyak na mananagot sa batas. Narito po ang report ni Angel Garcia. Aminado ang Philippine National Police sa isang malaking hamon ang pag-aresto sa negosyanteng si Charlie Atong Ang dahil sa lawak ng kanyang impluensya. Dahil dito nagbabala si CIDG Director Police Major General Robert Alexander Morico II sa mga security personnel at sinumang individual na huwag hahadlang sa pagpapatupad ng batas. Ayon kay Morico, hindi magdadalawang isip ang CIDG na arestuhin at kasuhan na obstruction of justice ang sinumang magtatangkang magkanlong o pumigil sa pagsisilbi ng mandamiento de aresto laban kay Ang. Si Atong Ang ay iniugnay sa kasong kidnapping with homicide kaugnay ng mga missing sabungeros. Naniniwala naman si Morico na hindi pa nakakalabas ng bansa ang tinaguriang gambling lord at patuloy ay sinasagawang manhunt operation laban dito. Una na nag-alok ang DILG ng 10 milyong piso na reward money sa sino man makapagtuturo sa kinaroroonan ni Atong Ang. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Kamara tiniyak ang masusing pagbabantay sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Yan po ang report ni Grace Mariano. Grace, please come in. Tiniyak ni House Committee on Public Order and Safety Chairman at Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano ang masusing pagbabantay sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Para kay Valeriano, hindi sapat na arestado na ang karamihan sa mga sospek dahil ang dapat ay magkaroon ng pinala na hatol sa mga ito. Bunsod niya ay nananawagan si Valeriano sa Department of Justice na tiyaking hindi mababasura ang kaso dahil sa teknikalidad, maling asunto, mga umaatras na testigo, hindi nasunod na chain of custody at mahinang mga ebidensya. Ayon kay Valeriano, kung palapak ang investigasyon at depektibo ang mga kaso, ay iyak hindi maigagawad ang hustisya para sa mga missing sabungeros. Kaya naman, umaasa si Valeriano na hindi sasabog ang mga isinampang kaso, pagsalang sa preliminary investigation at paglilitis. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Samantala po naman, kinumpirma ng Department of Justice o DOJ na 4 na personalidad na sangkot sa anomalya sa flood control projects ang pasok na bilang state witness sa ilalim ng Witness Protection Program o WPP. Ayon kay Prosecutor General Richard Fadulion, itinuturing na ngayon bilang state witness na dating DPWH Yusek Roberto Bernardo, dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara, dating DPWH NCR Director Engineer Gerald Opulencia at kontraktor na si Sally Santos. Sinabi naman ni Justice Secretary Frederick Vida na nagbalik ang 4 na mahigit 316 million pesos sa gobyerno bilang bahagi ng restitution na isa sa mga kondisyon para maging state witness. Niyag de Vida na kasabay sa pagiging state witness ng 4 ay ang pagbasura sa criminal liability ng mga ito sa maanomalyang flood control project sa Bulacan. Gayunman nilinaw ni Vida na ang pagbasura ng kaso ay para lamang sa mga kasong may kinalaman sa impormasyong ibinibigay nila sa Estado at hindi otomatikong saklaw ang iba pang posibleng kaso. Samantala, hindi naman pasok bilang state witness sina dating DPWH Engineer JP Mendoza at Bryce Hernandez na idinadawit din sa anomalya ng flood control projects dahil hindi sila nakapasa sa evaluation ayon sa DOJ. 774 Balita Ngayon. Kinumpirma ng Department of Justice o DOJ na nagbigay ng abiso si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na hindi ito makakabalik ng bansa sa petsang idineklara nito.
Ayon kay DOJ Secretary Frederick Bida, nagpadala ng liham sa kanya ang legal counsel ni Bonoan kung saan nakasaad na hindi pa makakabalik ng bansa ang dating kalihim sa petsang December 17, 2025. Ito ay dahil nagkaroon umano ng problema sa operasyon ng asawa ni Bonoan. Sinabi ni Bida na bilang tugon, inatasan niya ang abogado ni Bonoan na magbigay na eksaktong petsa kung kailan makakabalik ang dating kalihim sa bansa at kung nasaan ito ngayon. Ngunit hanggang sa kasalukuyan ay wala pa rin silang natatanggap na sagot. Samantala, inihayag naman ni Ombudsman ni Sus Crispin Remulla na overstaying na sa Amerika si Bonoan, kaya kahit anong oras ay maaari na siyang mapadeport pabalik ng Pilipinas. Samantala, Senator Ping Lacson pinayuhan si Congressman Leandro Libiste na huwag bara-bara sa pagbanat sa flood control scandal. Conde Batak sa report. Pinayuhan ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson si Congressman Leandro Libiste na maghinay-hinay din sa madalas na paglabas sa balita tungkol sa mga isinisiwalat nito sa mga anomalya sa mga proyekto ng DPWH. Ayon kay Lacson, nagpadala rin ng mensahe sa kanya si Senator Loren Legarda, ina ni Leandro, para humingi ng tulong na mapayuhan ang neophyte congressman na kumalma muna. Ibinahagi umano ni Legarda na dumadaing at umiiyak si Congressman Leandro sa kanya dahil sa tindi ng balik o batikos sa kongresista matapos na isiwalat ang mga impormasyon tungkol sa hawak na files mula sa DPWH. Dahil bagito pa sa politika ay batid niyang hindi pa alam ng kongresista ang laro na kapag bumabatikos ka ay asahan mong babalikan ka, pero hindi ibig sabihin lahat ng kritisismo ay totoo. Payo ni Lacson kay Libiste, huwag araw-araw nasa balita dahil nakakaumay din kung palagi na lang makikita sa telebisyon, lalo't pinaniniwalaan din ng senador na may intensyong patahimikin ang batang kongresista dahil sa mga paninira laban sa kanya. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Conde Batak. 774 Balita Ngayon. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may mananagot sa pagguho ng Binalio Landfill sa Balamban, Cebu City na ikinasawi ng hindi bababa sa 20 katao. Ayon sa Pangulo, kumikilos ang pamahalaan upang tiyakin ang pananagutan, kaligtasan at malinaw na investigasyon sa insidente. Kasabay nito, nagpaabot din siya ng pakikiramay sa pamilya ng mga nasawi. Sinimula na aniya ang pagbibigay ng burial assistance at iba pang tulong sa mga apektado. Nanawagan ang Pangulo ng pagkakaisa at panalangin para sa mga biktima at tiniyak ang tuloy-tuloy na suporta ng pamahalaan. Be assured that the government is taking all necessary measures to ensure safety, transparency, accountability, and compassionate assistance. Burial support and other forms of aid are now being directed to those who have been affected by this tragedy. Let us stand in solidarity with our fellow Filipinos during this difficult time. Bahagi ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, abogado ni Charlie Atong Ang, hindi muna magpapa-interview sa media. Yan po ang balitang hatid sa atin ni Gina Mape. Gina. Pansamantalang hindi muna magpapa-interview sa media ang abogado at tagapagsalita ng gaming tycoon na si Charlie Atong Ang. Ayon kay Atty. Gabriel Villarreal, lead counsel ni Atong Ang, iiwasan muna niya ang pagpapa-interview sa media upang hindi maapektuhan ang mga legal na hakbang na sinusulong ng kanyang kampo para sa kanyang kliyente. Ngunit tiniyak ni Villarreal na maglalabas pa rin ang kanyang tanggapan ng mga press statement kung may mahalagang update sa kaso. Inihayag ni Villarreal na ngayong araw ay maghahain ng depensa ni Atong Ang ng omnibus motion upang ipapalambisa ang warrant of arrest na inilabas ng Laguna Regional Trial Court kaugnay sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Inaasahan din anya nila na itatakda ng Korte ang pagdinig sa mosyon sa susunod na linggo. Nanindigan ng abogado na minadali ng Korte ang paglalabas ng warrant of arrest at nilabag ang karapatan ng kanyang kliyente dahil sa hindi kumpletong impormasyong ipinasa ng Department of Justice na ginamit sa pagtukoy ng probable cause. Ipinaliwanag ni Villarreal na ang kanyang pag-iwas muna
sa media interview ay dahil sa abala siya sa paghahanda ng mga mahalagang dokumentong legal na kailangan ngang isumite sa korte. Bukod sa pagiging lead counsel, si Atty. Villarreal din ang tumatayong tagapagsalita ni Atong Ang. Nagpapasalamat ang abogado sa mga mamamahayag na patuloy na naghahanap ng panig ng kanyang kliyente. Tiniyak ni Atty. Villarreal na magiging bukas siya sa media sa tamang panahon o sa oras na matugunan na ang mga pangangailangan ng kanyang kliyente at ang focus sa ngayon ay ang pagprotekta sa kapakanan ni Atong Ang. Ako si Gina Maten, DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Bagyang nabawasan ng bilang ng pamilyang Pilipino na nakaranas ng gutom. Sa survey na isinagawa ng Social Weather Station o SWS, lumabas na bumaba sa 20.1% ang hunger rate sa bansa noong Nobyembre mula sa 22% na naitala noong September 2025. Sa naitalang hunger rate, 15.6% ang nakaranas ng moderate hunger habang 4.5% naman ang severe hunger. Samantala, ikinatuwa naman ng DSWD ang bahagyang pagbaba ng hunger rate sa bansa. Ayon kay DSWD spokesperson Irene Dumlao, patunay lamang ito na epektibo ang mga hakbang ng pamahalaan upang masolusyonan ang problema sa pagkagutom sa bansa. Samantala, Executive Secretary Ralph Recto ay tinanggi ang pananagutan sa issue ng PhilHealth. Narito naman ang ulat ni Chanel Salazar. Nanindigan si Executive Secretary Ralph Recto na sinunod ng pamahalaan ang desisyon ng Korte Suprema kaugnay sa issue ng PhilHealth. Ito ang tugon ni Recto matapos siyang sampahan ng kaso ng ilang grupo ng mga doktor at abogado kahapon. Ayon sa Executive Secretary, ginagalang ng gobyerno ang karapatan ng sinuman na dumulog sa korte. Binigyan din niya na hindi lamang naibalik kung di nadagdagan ng pondo ang PhilHealth upang mapabuti ang serbisyong pangkalusugan para sa mga Pilipino. Iginiit ni Recto na ang kanyang kawalang sala batay sa naging pananaw ng mga mahistrado ng Korte Suprema na wala siyang pananagutang kriminal bilang dating kalihim ng Department of Finance dahil kumilos siya ng may mabuting loob at alinsunod sa mandato ng Kongreso. Tiniyak din ni Recto na sinunod nila ang umiiral na batas at kumpiyansa siyang patas na susuriin ng mga institusyon ang anumang aligasyon. Dagdag pa niya, mananatili siyang nakatuon sa pagpatupad ng batas, paggalang sa due process at pagpapabuti ng serbisyo ng pamahalaan para sa publiko. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Sa iba pang balita, umapila si Senior Citizens Party List Representative Rodolfo Odanes kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maibalik sa ilalim ng Office of the President ang National Commission of Senior Citizens o NSSC or NCSC. Ayon kay Ordanes, sa ganitong paraan ay mapoprotektahan ang pensyon ng mga senior citizen mula sa anumang hakbang na magdadawit sa mga politiko sa pamamahagi nito. Sa tingin ni Ordanes, naghahanap ng butas o palusot ang Department of Social Welfare and Development o DSWD para hindi maipagbawal ang pagpapel ng mga politiko sa pamamahagi ng ayuda. Kakibat ng panawagan ni Ordanes ang apila sa Malacanang na maglabas ng kautusan sa agarang naglilipat ng pamamahala ng pensyon ng mga senior citizens sa NCSC mula sa DSWD. 774 Balita Ngayon. Ang ating pong oras, 7 minuto bago mag-alas 7 ng umaga. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman si Albert Antivo. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. Sa ating Metro News, inilunsad kahapon ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang libreng Wi-Fi para sa mga pasahero ng EDSA Busway. Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda, sa ilalim ng Free Wi-Fi for All program, maaaring kumonekta sa libreng Wi-Fi na may bilis na 40 hanggang 60 megabits per second ang mga commuters sa 17 EDSA busway stations. Layo ng programa na gawing mas maginhawa at komportable ang biyahe ng publiko. Inihayag pa ni Aguda na ang basic services gaya ng transportasyon at internet connectivity ay dapat sabay na umuunlad, lalo na't ang internet ay may tuturing ng pangangailangan sa buhay ng mga Pilipino sa kasalukuyan. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates.
Narito naman ang update sa ating foreign exchange rates. Muli na namang sumadsad ang halaga ng piso kontra dolyar kahapon. Naitala po ang pinakabagong all-time low na 59.46. Pangalawang beses nang napapalitan ang lowest record ng piso ngayong linggo. Samantala nasa 69 pesos and 20 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 79 pesos and 88 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Real ay nasa 15 pesos and 84 centavos, habang ang Japanese yen ay nasa 38 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman po tayo sa resulta ng Lotto. Ihatid po sa atin ni Jonah Bakiran. Jonah. Narito na ang mga lumabas na winning combination sa Lotto 642 na binola kagabi January 15. 22, 11, 6, 4, 20 at 3. May papremyo naman ito na 6,542,028 pesos and 20 centavos. Wala namang nakapag-uwi sa naturang papremyo. Habang ang bola naman sa Super Lotto 649 ay ang 14, 24, 10, 5, 15 at 11. Kung saan isa naman ang maswerteng nanalo ng 15,840,000 pesos. Ako po si Jonah Bakiran na nagsasabing huwag lang umasa sa bola, tumaya sa buhay para maka-jackpot ka ng tagumpay. Maraming salamat, Jonah Bakiran. Science and Technology. Science and Technology. Sa ating Science and Technology News, Artificial Intelligence o AI nakakatulong sa pagpapaunlad ng bagong era ng medical self-testing. Yan po ang report ni Rose May Miranda. Mula sa mga headset na nadedetect ang maagang senyales ng Alzheimer's hanggang sa iris scanning application na nakakatulong maispatan ng cancer, ginagamit ang Artificial Intelligence o AI upang gawing mas madaling ma-access ang self-testing para sa mga major disease. Ang mga connected na singsing, bracelet at relo na itinampok sa Consumer Electronics Show sa Las Vegas noong nakaraang linggo ay maaari nang magamit sa pag-monitor ng tibok ng puso, blood pressure at glucose level na may iba't ibang antas na accuracy. Sa kamakailang pag-aaral na inilimbag ng OpenAI, nakasaad na mahigit sa 200 milyong internet user ang nag-check sa ChatGPT kada linggo para sa impormasyong may kinalaman sa kalusugan. Kaya naman naglunsad ang OpenAI ng isang chatbot na maaaring kunin ng may consent mula sa user ang mga medical record at iba pang datos na nakolekta ng mga wearable device upang ipaalam ang mga tugon nito. Samantala, gamit ang electroencephalogram o EEG technology ay nakabuo ang neurable ng headset na nagtatala at nagde-decipher ng aktibidad ng utak at ikinukumpara na nakalink na app ang data sa medical history upang suriin kung may anumang pagbabago na isang posibleng senyales ng problema sa kalusugan. Nakalikha naman ang French startup na Naox na mga EEG earbud na nakalink sa isang maliit na kahon na makakatulong sa mga pasyente may epilepsy. Sa halagang $50, inihahanda ang paglulunsad ng Airy Health na isang maliit na extension na smartphone na mag-i-scan sa iris ng isang user. Nakadepende ito sa iridology o isang pamamaraan kung saan pinaniwalaan naghahayag ng impormasyon ang mga kulay at marka ng iris hinggil sa kalusugan ng isang tao, ngunit itinuturing ito sa pangkalahatan na hindi maaasahan sa siyensya. Gayunman, kumbinsido ang mga founder ng Airy Health, isang spin-off ng biometric specialist na Iritech, na maaaring maging epektibo ang kanilang device para sa pagdetect ng mga anomalya sa colon at posibleng sa baga o sa atay. Ang mga pag-unlad na ito sa AI at teknolohiya ay nagbigay daan sa miniaturization ng mas mura mga detection device na malayo sa mabibigat na makinarya na minsan nakikita sa mga medical office at ospital. Manatiling may kaalaman sa agama teknolohiya sa gitna ng pagiging moderno ng ating mundo. Ako si Rose May Miranda, ng DWWW 774, Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Rose May Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa atin namang lifestyle news, pilgrim image ng Our Lady of Guadalupe bibisita sa Pilipinas. Detalye po ay atin ni Mika Fajardo. Dadalhin sa Pilipinas ang pilgrim image ng Our Lady of Guadalupe mula sa Mexico sa huling bahagi ng taong ito na minamarka ng isang mahalagang kaganapan bago ay ika-500 anibersaryo ng mga aparisyon ni Maria.
Sinabi ng Association of Catholic Shrines and Pilgrimages in the Philippines o ACSP na ang imahen ay bibisita sa mga piling katedral at parokya mula June hanggang December 2026 bilang bahagi ng Novena Intercontinental Guadalupana na isang worldwide devotional program na tatagal hanggang 2031. Ito ay bahagi ng mas malawak na partnership ng Mexican Bishops Conference upang itaguyod ang kapistahan ng Our Lady of Guadalupe na ipinagdiriwang tuwing December 12. Plano ng ACSP na gumawa ng mga catechetical materials, mag-organisa ng mga pambansang kongreso tungkol sa debosyon sa Guadalupan at magayos ng mga pilgrimage sa Mexico at Spain. Nilalayan din ng programa na ikonekta ang mga dambana sa Pilipinas sa isang pandaigdigang network ng mga lugar sa Guadalupan, habang inaasahan namang may lalabas sa 2031 ang isang historical book tungkol sa debosyon ng Pilipinas sa Our Lady of Guadalupe. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW 774 Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Sa atin naman pong Music Trivia, King of Rock and Roll, Elvis Presley, muling gumawa ng kasaysayan nang maitala ang kanyang awitin bilang 1,000th number 1 UK chart topper. Ano ang kantang ito? Alam nito ni Tito Tel Mirabelus, malamang sa alamang. Alamin natin sa Music Trivia ni Kenny Gacos sa Kenny. Blessed Friday morning, narito na ang hatid ko sa inyong Music Trivia. Muling gumawa ng kasaysayan ang King of Rock and Roll na si Elvis Presley nang manguna sa UK Singles Chart noong January 16, 2005 ang kanyang reissue song na One Night sa ika-1,000 beses sa pagpapalabas ng mga chart toppers ng naturang music chart. Kasunod lamang ito ng kanyang isa pang awitin na Jailhouse Rock na naging number 1 din at naitala bilang 999th chart topper ng UK Singles Chart. Ang One Night ni Elvis ang kanyang ika-20 record sa kabuuan na naging number 1 at naitala ito may isang linggo matapos ang kanya sanang ika-70 kaarawan noong January 8, 2005. Dahil dito, si Elvis Presley ang nangungunang artist sa listahan ng UK hit chart na may pinakamaraming number 1 song na naungusan ng iconic English rock band na The Beatles na mayroon namang 17 chart topper songs. At yan, hatid ko sa inyong music trivia. Ako po si Kenny Dacosta ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Kenny Gacosta. Balitang kakaiba. Sa atin namang balitang kakaiba, 12 years old na batang lalaki sa Japan, pinayagan ng kanyang magulang na huminto sa pag-aaral para makapaglaro ng video games. Alamin natin ang detalye ng balitang kakaiba kay Doc Justin. Doc Justin, good morning. Good morning, Darlene. Good morning, Albert, sa lahat ng mga konsentidor na magulang. Tulad nito, wag muna nating i-judge. Baka may dahilan. Baka may rason naman, ano? Kung dito sa Pilipinas ay sermon ang maaari mong abutin sa mga magulang kapag inaatupag ang ng kanilang mga anak ang paglalaro ng mga video games sa halip na mag-aaral. Mayroon namang magulang sa Japan na sa halip na patigilin ang kaniyang anak sa paglalaro ng video games ay pinayagan pa, Darlene, Albert, itong huminto sa pag-aaral. Para daw, sige na, makapag-focus ka sa paglalaro mo. Bakit kaya? Ayon sa mga ulat, ang 12 years old na batang lalaki na si Taro ay kilalang prodigy o expert, no? Sa paglalaro ng video game na Fortnite kahit ito ay bata pa. Kwento naman ng mga magulang ni Taro, si 3 years old pa lang si Taro nang magsimula itong maglaro ng Fortnite at pagtuntong nito ng 8 years old ay tinatalo na nito ang mga professional na Fortnite players. Agad na umani ng mahigit 230,000 subscribers sa YouTube si Taro. Nagpaliwanag naman ng ama ni Taro kung bakit pinayagin nilang huminto sa pag-aaral ang kanilang anak. Ayon sa ama ni Taro, kadalasang gumugugol ng 13 hanggang 14 na oras ang mga gamer para makapag-training. At kung papasok pa sa paaralan ang kanyang anak, ay maubos lamang ang enerhiya nito at mawawalan ng ganang mag-training. Ako, hati ang yun nga, reaksyon dito.
Okay, sana kung panghabang buhay, pangmatagalan itong career niya sa paglalaro ng video game. Ang wish natin, sana pumaldo siya dyan, makaipon siya, at kung hindi na kuwan, sabi pa nga, tumigil na yung kapalduhan niya, ay mag-aral na siya. Nandiyan naman ang eskwelahan. Anytime, pwede naman niyang Yun balikan. ang sasabihin ng iba siguro na, andyan lang naman ang school, pero talagang hindi mo na makakasama yung mga kaedad mo. Kabatch mo, oo. At Tulad syempre, nung iba, di ba? yung ano din siguro, yung talas din ng memorya mo habang nagkakaedad ka na totoo babawasan yan, di ba, Doc Oo, Justin? Pero sana, no, kahit hindi siya nag-aaral, ano pa rin siya. Self-study. Self-study na lang siya. Okay. Okay, magkano kaya kinikita dito? Kasi, Para pumayag yung magulang, no? Kasi at least nagiging career ito ng kanyang anak. correct. Sige lang ha, pero sa ganitong paraan, wag naman nating isang tabi ang Pag-aaral. edukasyon. Sige. Alright, mga kanyusik yan nating balitang kakaibang ang araw na ito. Ko si Doc Justin. Just out na go. Thank you. Maraming salamat, Doc Justin, sa ating balitang kakaiba. Bago po tayo magtapos sa ating balitaan, bigay ko muna, Albert, ano ba ang ating pag-uusapan ngayong araw po ng Friday sa Opinion Mo, Opinion Ko? Ito ang ating katanungan, dapat na bang lumitaw sa publiko si Senador Ronald Bato de la Rosa na halos 2 buwan ng missing in action o MIA? Actually, ang dami na dumadagdag na siya, no? Marami, mayon si Atong Ang naman. Si Saldico. Oo. Si Bantag. Oo, dumadagdag pa siya sa hinahan. Oo. Pero yan nga, mga kanyusik, yan po ang ating pag-uusapan. Sa tingin po ba ninyo, dapat na bang lumitaw sa publiko si Senador Ronald Bato de la Rosa na halos 2 buwan ng missing in action? Para po sa inyong mga opinyon, ang ating pong text line 0929-321-8738 at maaari rin po kayong mag-comment sa ating pong Facebook Live at sa ating YouTube channel. Inyo pong narinig ang mga may init na balita ngayong araw po ng Biyernes, January 16, 2026. Kami po inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. Ako naman si Albert Antivo. Dapat sa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon.